Ngayon, pupunta na tayo sa Tanim EGK. Mainit na mainit yung Tanim EGK. O, ayan. Yung ABS-CBN News, o ABS-CBN News, sabi nyo raw, fake news ako. Ang kapal ng mukha ninyo. Kayong mga nakikinig sa akin, unfollow ABS-CBN. Bumalik na ulit tayo sa panahon ng 2016. Naalala nyo yung 2016, nung kampanya ni Digong, na lahat ng mainstream media noon is inaapi-api at kung ano-anong fake news kay Digong. Pinagtulungan, naalala nyo, pinagtulungan ng mainstream media si Digong noon in favor of Mar Rojas. Do you remember that? Ngayon, they are now, pinagtutulong-tulungan nila si Digong in favor of Bongbong Marcos. Wag na tayo magplastikan. This is too late para makipagplastikan. Oo, alam namin showbiz kayo, pero alam na namin na ang hilatsa. So, follow SMNI. SMNI ang i-follow ninyo. Huwag niyong hahayaan na itong mga balasubas na ito na mainstream media ba ay kumita sa trial ni Duterte. SMNI or yung Times of India. I believe ang Russia Today, i-cover din nila yung hearings ni Duterte. Pero hindi pa ako sure, pero most probably they will. Okay. Kaya itong mga to, boycott, wag kayong kukuha dyan, wag nyo silang tangkilikin dahil yayaman sila sa live streaming. Wag nyo payamanin, okay? Wag nyo hayaang yumaman sila dyan, wag natin silang bibigyan ng pagkakataon. Kayong ABS-CBN, kayong fake news. O binabandera-bandera nyo yung nanay na yan. Yung nanay na yan, naka-anak, hawak-hawak niyang anak niya. O, yung anak niya ay namatay noong July 2, 2024. Pero kayo ABS-CBN News, ang claim ninyo, ABS-CBN, kayo nag-claim nito ito ay nanay ng biktima na namatay during the drug war ni Duterte. Paanong nangyari na ang July 2, 2024 ay drug war ba ni Duterte, ang nakaupong presidente dyan ay si Bongbong Marcos. Aling Sheila, mahiya ka naman sa anak mo. Patahimikin mo na ang kaluluwa, ginagamit mo pa para magkapera. Nategi na yung anak mo. Ewan ko kung paano nategi yung anak mo, no? Gusto kong, meron ba ang nakikinig sa akin kapitbahay ni Aling Sheila? Kasi tuwing may mga ganyang victim, eme-root, ang pinakamaganda is kausapin ng mga kapitbahay. Kasi ako ay lumaki sa community na parang ganun tong community nila na close-knit, na may looban, ganyan. At alam nila ang mga hilatsyan ng mga itong binabandera, mga pagmumuka. Kaya gusto ko makausap ang mga kapitbahay. Kapitbahay ni Aling Sheila, meron bang nakikinig sa akin kapitbahay ni Aling Sheila? Gusto kitang makausap. Sino ba tong anak niya na ibinabande-bandera niyang biktima daw nung drug war ni Digong? Na binabandera ng CPP-NPA ni Attorney Conti. Tigilan mo ko, Attorney Conti. Member ka ng CPP-NPA. Ano yan, nominee ng Makabayan. So, ginagamit ito ni Attorney Conti na nominee ng Makabayan Black. Ginagamit mo sila, tapos ang kapal pa ng mukha ng sabi ni Attorney Conti, pag tinotroll daw ang victims ng drug war, lalo daw makoconvict si Digong. So, para mo na rin sinabi na yung ICC court ay kangaroo court nga. Ano namang pakialam nila dito sa anak ni Aling Sheila na namatay ng July 2, 2024? Yung kaso doon, yung kaso doon ay hinaharap ni Digong 2011 to 2019. Tapos 43 pa. Papunta tayo dyan sa 43 number, Ginamit mo, Aling Sheila, yung anak mo, hindi ka na nahiya. Mga kapitbahay ni Aling Sheila. Hindi ako gusto kong i-verify. May mga unverified kasi yung sinasabing kung paano nategi yung anak ni Aling Sheila. Ngayon, ang malinaw dito, ang anak ni Aling Sheila na binabandera ng Makabayan Black na biktima daw ng drug war ay namatay nung binuro nung July 2, 2024. Ano yan, Aling Sheila? Daig mo pa.
Ang tagal namang lamay niyan. Ang tagal namang lamay niyan kung namatay nung kung nategi nung war on Drugay. So, madaling salita, dapat ang sinisisi mo diyan, Aling Sheila, si BBM. Pero bakit ayaw pasisi ng Makabayan Block si BBM? Yun ang tanungin ninyo, mga sundalo at mga pulis. Bakit ayaw mention ng Makabayan Block na ang anak ni Aling Sheila ay nategi nung panahon ni BBM? Hindi pa rin natin alam kung paano nategi. Pero alam natin, ginagamit ito ng Makabayan Block sa kanilang propaganda. This is all propaganda. Okay. Next. Diyos ko doy. Ewan ko sa inyo ba, kayo mga NGO, nangangailangan na naman kayo ng pera. Pag NGO, mukhang pera yan. Hindi naman nila sariling pera yan. Okay? Kailangan nila ng funding. Kaya kailangan nila namang eklabo na ganyan. Okay, pupunta ngayon tayo. Okay. Kanino ko ba pinapost habang nakabartolina ako? Maraming salamat sa inyong mga nandito, kararating pa lang. Yung mga naghahanap sa akin, thank you po sa inyong concern, hindi ba? Sa akin. Okay, kanino ba pinapost itong Tanim EGK again? Tanim EGK. Diba? Paano naman ito-troll yung mga biktima? Wala pong biktimang tinotroll. Kasi kung biktima, deads na. Paano mo ito-troll yung Patay, Attorney Conti? Ang inuusisa ng mga kapitbahay nila yung mga binabandera nyo dyan, Attorney Conti. Kung hindi nyo ba naman binabandera yung mga yan, hindi makikilala ng kapitbahay. Bakit kami ngayon ang may kasalanan? Ang may kasalanan yan, yung mga kapitbahay nila. Dahil nakilala sila ng kapitbahay na bisto ang inyong kalakaran. Ang sabi ito pa, sa Canada, ito na naman, Diyos ko Lord, sino ba kayong, sa Canada, Inquirer, isa pa kayo. Sabi ng Inquirer, Phil Canadian groups welcome Duterte's ICC arrest, call for justice. Tapos, ang isang litratong nandun ay si Jennifer Laude. Si Jennifer Laude po, hindi po ito nategan ng war on drug, during the war on drug. Si Jennifer Laude po, ito po ay panahon ni Pinoy, ang nakategi po dito ay isang Amerikanong sundalo. At ang kwento dito, kaya ito ay nategi, dahil hindi dun sinabi sa sundalo na meron pala itong Nutribam. Hindi niya sinabi sa sundalo bago sila magtorjakan na meron siyang Nutribam. Ateng, hindi ba? May Nutribam ka. yung otoko lasing. Yung otoko ayaw nang may Nutribam. Biglang habang sa kainitan ng panahon, lumabas si Junjun. Talagang magwawala yung lalaki. Well, hindi ko kinokondon yung lalaki. Sinasabi ko lang kung anong nangyari. So, paano naman itong nangyari ng biktima itong si Jennifer Laude ng EGK? Pwede, extrajudicial kantutan. Hindi ba? Pwede extrajudicial kantutan, no? Pero EJK, iniling nyo kay Digo? Ano ba justisyang hihingin nyo kay Jennifer Laude? Nakulong na yung sundalo. Okay? Ay, wag nyo, alam nyo, ito kay Jennifer Laude, no? Jennifer Laude didn't come with a clean hands. Hindi niya deserve na tigihin. Okay? Pero, meron siyang mitigating factor ng lalaki. Bakit ka nakipagtorjakan sa akin na hindi mo sinasabing may Nutribam ka? Kahit sinong straight na lalaki magagalit, no? Ito lang, lasing pa yung Pemberton. Ganun talaga. Bakit kasali yan? Inquirer. Di ba? Extra junjut kumaway. Diba? Yun ang nangyari dyan kay Jennifer Laude. Doon lang tayo sa facts ba? Facts. Okay? Diba? Hindi ako makikipagtorjakan sa lalaki kung may Nutribam ako. No?
kung ang expected ng lalaki meron kang kipay-labum, dapat may kipay-labum ka. 'Di ba? Guys, ganoon lang 'yon. Tama ba ako sa mga lalaki? 'Di ba? Kung expected ng lalaki may kipay-labum ka, dapat may kipay-labum ka. Kung wala kang kipay-labum, sabihin mo na lang. Hindi ba? Kahit kamukha mo pa si mahal na Birheng Magdalena, no, ganyan kakaganda, kung may Nutribam ka, pero ang expected ng lalaki ay wala kang Nutribam, sabihin mo na lang. Honesty is the best policy. Hindi ba? Kasi, kung may kipay-labum ka, tapos kung nakapag-tarjakan ka, tapos nalaman ng lalaki na, ay, dati pala may Nutribam ka, gaganyan pa yung lalaki, ay talaga, hindi ko alam. Siguro ma-amaze pa siya sa'yo, no? Pero kung may Nutribam ka, nakawakan si Junjun Paredes. Ateng, sinasabi ko sa'yo, inilagay mo ang buhay mo sa bingit ng Pemberton. Ganon. So, so hindi ito EGK, no? This is extra Junjun Kumaway. So, ito naman yung inquirer, even hindi man lang sinilip. Oh, ano pa? Oh, di ba? Ano pa ba? Ang dami kong pinapost dahil ang dami kong nakitang tanim AGK, kung ano-anong nakakahiya kayo. As in, hindi ba, gumagamit kayo ng patay ng ibang patay. Use your own, use your own dead relative. Bakit ba kayo gumagamit ng hindi kayo nagpapaalam doon sa may-ari ng patay? That is very disrespectful. Kayong mga NGO kayo, alam nyo yan, ang ginagawa nyo, unethical yan. Kaya nyo ginagawa yun dahil gusto nyo kumita ng pera kasi panglagay nyo yan sa year-end report ninyo na activities ba? Activities ba nyo sa mga funders ninyo? 'Di ba? Ano yung nyo, activities nyo sa year-end report na ito ang ginawa namin nung 2025, nag-rally-rally kami, meron kami mga EJK victims, 'di ba? Pero sa kagagahaman ninyo ba sa budget, nagkabuhol-buhol na kayo. Kaya itong mga NGO na ito, dapat ito ay ireklamo ito sa mga foreign funding agency nila na gagamit ng patay. Oh, eto pa. Diyos mio, Santissima Trinidad ba, ang mga kakampings na baliw-baliw na. Ito pa, Diyos mio, Santissima, ito. Oh, kakampings. Oh. Sabi nitong kakamping ba na ito, oh, do you remember the kid who, while playing with his friends in their Tondo neighborhood, was shot dead by a police officer out of nowhere? And do you remember the police officer's excuse? It was an accident, he said, that while patrolling the area, he tripped and accidentally fired his gun. The kid's name was Aldrin Pineda. He was 13 years old. O paano ba man makasalanan ito ng on drugs? Kaya, alam nyo, kayong mga anti-Duterte, para kayong mga supporters ni Kamala Harris. Wala na kayo sa huwesyo. Lahat na lang, reklamo ninyo, lengk-lengk ninyo kay Degong. Oh, kaya galit sa inyo mga tagawat, kayong mga wala na kasakatinuan, yung excuse ng police, gumagamit na naman kayo ng patay. Hindi nyo patay. Tanungin nyo muna yung relative. Hindi ba? Kung pwede ba itong ba? Sa JK. Hindi ba? Pero nga, may mga kapitbahay yan. So kung may mga kapitbahay yan, yan ang malaki yung kalaban sa mga binabandera ninyo. Yung kapitbahay, kasi ang mga kapitbahay, para yung kanta sa batibot. Ako ang kapitbahay, kapitbahay mo. Ay, nako. Kayong mga kakamping na wala namang alam. Okay. Eto na. Ito, parang protesta ata ito sa Yope.
UP Manila ba ito? UP Manila ba ito? UP Manila ba to? I don't know. O eto, ano sila? Ejeke. Ejeke ba? Okay, una-unahin natin. Itong may bilog ito na white. Ayan. Okay, yung mga binandera nyo sa harapan, yung white na yan is si Dr. Dreyfus Perals. Si Dr. Dreyfus Perals ay nategi noong March 2017 sa Lanao del Norte. Nahuli po ang tumegi noong January 22. Siya po ay not EGK. Okay? Bakit kayo ang humahawak ng mga letrato ng mga yan at ang hindi ng kamag-anak nila? Okay? Pareho lang kayo ni Aling Sheila nang gagamit ng patay for pera purposes. Yung kanya, ginagamit niya yung bangkay ng anak niya na namatay ng panahon ni Marcos, isinisi kay Duterte. Itong green na ito, yung hawak-hawak niya yan ay si Dr. Winston Andutan. Namatay yan noong December 2021. Ang assassin niya nahuli noon. Hindi yan EGK. Okay? Hindi yan EJK. That's murder. Murder, hindi yan EJK. Wala pong kinalaman dyan ng pulis. Ang pulis po, nahuli po nila ang mga assassins. Okay? Ngayon, itong may pula, yung pula na nakabali, bilog-bilog dyan, yan ay si Dr. Maria Lourdes Tangco. Okay, sino si Dr. Maria Lourdes Tangco? Hindi ako nang red tag, kayong mga mahilig man red tag, pero inako na mismo yan ng nino? Ng CPP-NPA mismo. Ayan. Ito, yung bulatlat, yan ang official pahayagan yan ng CPP-NPA. Ayan, yung hawak-hawak nila si Lutangco na doktor. Lutangco, revolutionary doctor and people's martyr, kuning-kuning. Okay, kaya tanungin mo, kagalang-galang na General Parlade, kilala mo yung si Lutangco, di ba? EGK. Ito'y namatay sa inkwentro sa Baguio. Bahala na lang kayo kung sinong paniniwalaan ninyo, yung military or yung CPP-NPA. Sabi ng CPP-NPA, wala naman daw inkwentro. Okay? Sabi ng military, may inkwentro. Bahala na kayo. Okay? Kaso, parang pareho atang institusyon, hindi na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Military at CPP-NPA. Pero, hindi po yan EJK. Sa madalit salita. Okay? Namatay yan sa inkwentro with the CPP-NPA at inako nyo yan. Inako yan. Ng bulatlat. Lutangco, revolutionary doctor and people's martyr. Kuning-kuning. Ano naman kinalaman ni Lutangco sa war on drugs? Namatay ito in the context ng pursuit ng military against the CPP-NPA. Hindi na, yung kaso naman dun sa ICC, walang kinalaman sa inyo si PPNP. Isa lang kayo sa nagmamaniobra. Tama? So, tanim EJK. Diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyong gumagamit kayo ng mga bangkay ba? Diba? Anong klase yan? Use your own bangkay. Meron pa. Papakita pa natin. Mga tanim EJK ang mga puta. Ito sa UST, mahiya kayo UST. Diyos mio, Santissima Trinidad. Itong si Atio Castillo, ito ay nategi sa hazing. Yung estudyante ba mga UST? Ano ba kayo? Mga bangag ba kayo? Mga darlings? Diyos me, you girl, nakapag-false eyes ka, putok na putok ang eyelash extension mo. Nakapag-do-eye ka, ano ba yan? Yung kilay mo pa, ay, ano bang tawag yan? Yung
microblading pa yung utak mo, yung hair mo, ang ganda pa ng kuko mo, girl. Yung hawak-hawak mo, nategi sa hazing. Sino na naman ang salarin dito sa kasinungalingan nito? Ayan, Kabataan Party List. Huling-huli kayo, Kabataan Party List. Pero EJK victim. Hindi po mga biktima pinagtatawanan po namin. Ang pinagtatawanan po namin ay mga panloloko ninyo sa taong bayan. At halatang-halata na kayo kaya hindi magkakaroon sa inyo ng amor ang taong bayan dahil pinagloloko ninyo ang taong bayan. Kayo na lang ang naglolokohan. Yan, yung mga estudyanteng yan, maluloko nyo yan dahil nga hindi pa buo ang prefrontal cortex niyan. Pero yung mga magulang nito, pakibatukan. Tanungin ninyo, yung mga magulang nito, tanungin nyo yung anak ninyong putok na putok ang eyelash. Putok na putok ang eyelash extension. Hindi man lang na-verify na yung hawak-hawak niya, hindi naman nategi ng EJK. Di ba? Diyos mio, ano kayo? Meron pa, Diyos ko Lord, ang dami nito. Hindi na, lahat, na talaga sila, nabaliw na ba? Nawala na sa wisyo. Wala na. Talaga sila, tumodo na sila. Tapos tayo yung fake news. Kayo ito, pinagalitan pa ng mga may-ari ng bangkay ba? Ito pa. Ayan. Ito, no? Hawak-hawak nila itong sa dahig pa ito. Hawak ito ni girl. Asan to si girl? Ito sa dahig. Hawak ni girl. Hawak ng bayan muna. Okay? Yung bangkay na ito. Ito si girl. Sa ano to? Dahig. I believe hindi na to Makabayan Black. Akbayan ata tong babaeng to. Nila Risa Ontiveros, if I'm not mistaken. Or Makabayan Black. Pareho lang naman kayong manggagamit ng bangkay. Itong Aldrin Tangohan, okay? Inako na to ng kamag-anak. Okay? Siya ay nategi, hindi po ng war on drugs. Sinabi na ng kamag-anak, ayan, kamag-anak na mismo, umako, hindi kayo nahiya. Sabi ng kamag-anak, gusto ko pong, sabi niya, gusto ko lang pong linawin na ang aking kapatid na si Aldrin M. Tangonan ay hindi biktima ng war on drugs. Siya ay tinegi ng isang kriminal dahil sa selos. Hindi siya biktima ng anumang operasyon na may kinalaman sa drugay. Sobrang bigat na ng pinagdadaanan ng aming pamilya at mas lalong nakakadagdag sa sakit ang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa kanyang pagkategi. Hiniling namin ang respeto, hindi lang para sa amin, kundi lalo na para sa aking kapatid, na dapat alalahanin ng tama at may dignidad. Maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling detalye na lalo lang nagpapahirap sa mga naiwan. Maraming salamat sa lahat ng nakiramay at nakakaunawa sa aming sitwasyon. Okay. So gumagamit kayo, hindi nyo na pinatahimik yung mga bangkay. Ginamit ninyo ang mga bangkay para sa inyong pagkakaperahan. Hindi ba? Ganyan naman kayo Hindi ba? Kailangan nyo ng year-end report. Activities ba? Na ito ang mga activities ba na pinagagastusan ninyo ng pera para next time, mabebegyan ulit kayo ng salapi. Diba, ng funders ninyo dahil pinagmukha ninyo na busy kayo. Wala kayong pinagkaiba sa mga congressman na every year
May flood control projects, kayong mga NGO kayo, wala kayong pinagkaiba dyan. Wala kayong pinagkaiba sa mga congressman na every year may flood control projects. Diba? So kayo ay nagtatanim ng bangkay.